mapunta naman tayo doon sa stereotypes, no? Ano yung mga stereotypes sa mga Bisaya o sa mga Bisdak hindi mo masyadong bet? Ako hindi na ako lalayo sa industry natin, sa pag-artista. Like some people, or I feel like most of them, pag Bisaya ka, tapos maitim ka, kaya na, parang maitim ka ba? So, siyempre, probinsyana ka. Ang role mo dang yaya. Pwede yan maging yaya. Pero kudos sa mga Bisaya kasi, mga probinsyana nga na gustong nag-ano sa Manila, sa pagpalaran. Nakikipagsapalaran. Siyempre, may maraming yaya na mga babait na mga Bisaya. Totoo. Oo, malambing. Kaya sila yung parang mismong nagsisingkin. Kaya din siguro hindi ko din masisi kung na pag Bisaya ka, yaya ka. Or role mo lang pang yaya ka lang. Ganon. Minsan nga, snatcher. Totoo. Ano mga nga ba? Minsan meron pa ako napapanood ng pelikula. Ang mga Bisaya, pumunta na dito sa Manila, naka-checkered. Tapos meron bayong. Tapos hindi lang ito nakaganon na nga yung forma, ginawa pantanga. Yun ginawa pantanga. Alam mo yung para kunwari may dalawang modus kakausapin to. Yung bay, pagtingin niya sa kanan, yung bayong wala, no? Hala, sabi ko, grabe naman yung Bisaya dito, ginawa pantanga. Oo, ginagawa nilang mangmang ba? Oo, ganun ba? Pero, not at all. Charis! Hindi. Ang sarap kaya magmahal ng mga Bisaya. Ay, tinuod yun. Diba? Pero totoo nga naman, yung parang pag Bisaya, yung sa role na gagawing tanga. Hindi ba? Baka Pero naman, hindi naman ganun siguro dapat. Pero usually, nasa comedic, sila, mga comic relief sila. Or they're like, judge with like the physical, appearance. Parang yun lang ako na shock na pag Bisaya ganun. Ganun siguro agad. din the way we talk. Parang mahirap din sa Tagalog. So baka hindi din talaga pwede yung may mga ganun na. Hindi ba pwede CEO pero Bisaya accent? Di ba pwede naman Pwede din yun Malay mo, ang next show mo, pagbibidahan, ganyan. Ngayon diba? nagbabago na, Madam Chair. Ngayon nagbabago iba na like ngayon. sa Bubble Gang. Like si Annalyn Baro. Di na tayo lalaro. Di ba? Yung mga ginagawang sketch ni Annalyn Baro, minsan, hindi naman katulong. Pero yung accent niya, yung pagiging Ilongga niya, pero minsan, CEO siya. Kaya nagbabago na ngayon yung role na hindi porket Bisaya ka, nandun ka na ngayon sa role na ganyan. Minsan talagang collaborative na rin ngayon ng prod at pag sa artista. Hindi porket ako yung director, sasabihin ko na, hindi, Bisaya ka, dapat katulong ka. Hindi, Bisaya ka, dapat hardinero ka. Hindi. Meron pang mas pwedeng gampanan ng isang Bisaya, hindi lang sa pagiging ganung role. I feel like it's the way kasi then people say it to you. Sometimes it's offensive kasi their intention is to really offend you. Hindi naman sa nakikita ka na lang po. It's really to offend you. Marami po akong friends from Cebu na really is trying so hard para magtagalog. Hindi talaga kaya magtagalog. Mas kaya namin mag-English kaysa magtagalog. Kung Tagalog talaga, may tigas talaga, may accent talaga. And it's pwede naman siyang i-hone pa, pwede naman siyang, it could be improved. Totoo. It could be improved with workshops, with sets of workshops. Kaya naman, it's just that nandun siya and pwedeng mangyari. So, tanggap ko. Hindi ako a lot of people may bash, pero wala na din akong pakialam. Nalain ko na din na hindi magpakialam. Magbigay ng pakialam sa kanila. So yung mga nang babash sa'yo na yung accent mo daw is hindi daw ganyan naman talaga. Oo. Anong wala namang effect sa'yo yun? Noong una, I was always compared to Maymay. And then even during PBB, I was compared to Ate Melay. So parang nung ako nun, I take it as like constructive criticism nga po. Kasi sila nga po ay Bisaya rin. Saka why not? And it could be my notion, my nuances are also parang paano ba yung sabihin? Siguro kasi napapanood ko din sila before, kaya ganito ako. It could be like that na pwede. Yung unconsciously. Subconsciously nakuha mo siya. And then, it's just that I'm Bisaya. And then a lot of my friends are also like this. Meron din naman mga Bisaya na magaling. So, depende lang po yun sa tao. Pero mostly talaga sa mga Bisaya, hirap. Hirap po talaga. So, hinayaan ko na lang. And na-inspire na lang ako. Di nakakakilig to be compared with them. Tsaka kung nag-work
Work kasi to eh. Totoo. Hindi naman sa sinasabi kong fake talaga. Yun talaga siya magsalita. Kanina, kaya niyang diretso. Pero pag, yun nga sabi niya, pag may nakakasama siyang Bisaya, nasasaniban siya ng Bisaya Kaya ini-English ko Matik na lang yun. minsan para at least mas kaya kong makipag-converse. Truth. Ngayon, speaking of Bisaya, paano mo nire-represent ngayon na pagiging Bisaya mo? Paano mo siya gustong i-represent? Siguro, people could be inspired by it to really embrace na Bisaya sila. Naman. Kasi hindi naman nakakahiya. Hindi naman nakakahiya. Some may even find it endearing. Marami namang... It's charming. Hindi naman para i-please mo lahat ng tao. Hindi mo naman Hindi to lahat. ginagawa para i-please mo lahat ng tao. Truth. Because to be real, not everybody will like you. So it's a matter of owning and really showing who you are and staying true to yourself. Yes. So kung ganun ako, yun yung mapapakita ko, and then a lot of people could or might be inspired sa pagiging totoo ko. Siguro, it's safe to say din na ang mga Bisaya, hindi dapat sila tinitignan na iba. Kumbaga, kung Amerikano ka, Tagalog ako, Bisaya siya, Italiano siya. Lahat tayo is capable of anything and everything that we want to do and what we put our mind into. Yes. So, siguro ganon. Yes. Safe to say. No? Yes. And you got this, girl. Kaya mo yan. Sabi ko sa'yo, pinagpapala ang mababait na ate. Thank you, Lord. Amen. Ang ganda nito. Yan, sige. Pero, bago tayo dumako sa executive whisper, siguro ito na yung time Ano yan? para sagutin niya yung tanong natin kanina. Ano yan? Sagutin niya ang tanong kung sinagot niya na ba si Anthony. Anthony! Sagutin ko na? Okay, sagutin mo na. Sagutin ko na? Gusto niyo sagutin ko Sagutin na? mo na! Sagutin mo na! Wag pa. Hindi pa sinasagot. Hindi pa. Pero matyaga naman siya. Naintindihan Oo, niya kailangan lang. Just nung isang araw na-meet niya parents ko. So, na-meet na yung parents. Nandun na siya sa panliligaw talaga na very Filipino. Wow. Talaga nag-adjust siya. Paano niya nalaman yung ganon? Sinabi mo ba? Na ganito kasi ang gusto ko. Nilatag mo ba sa kanya yun? Ayun na nga, yun yung ayaw kong gawin. I can never teach a man how to become a man. Ayaw mo spoon-feed siya. Ayaw natin yon. Galing. Ayaw natin yon. Sabi ko, mag-research ka. Dami naman siya sa internet. Nasa mundo naman na tayo na ang lahat ng bagay ay nasa-search. Isa-search mo na yan. Bahala ka na sa buhay mo. I will So, never nag-effort talaga Gusto ko yung siya. sinabi niya. I love it. If makilala niyo siya, maalalaman niyo kung paano siya nag-a-adjust sa culture na. English Cute. speaking. Gusto ko kayo makita together. English Hirap speaking din. talaga Halika, siya. mag-dinner tayo. Mag-steak na tayo. Mag-steak. Basta daw. Bayaran natin kay Anthony. Basta, silent treatment. Silent treatment. Kasi pure English Pag talaga marami siya. na siya, tsaka may accent. Basta buha nga eh. Hirap na nga tayo sa buhay natin. Hirap pa siya. Pag English, no? Intindihin siya. Sabagay. Minsan, okay, you just say that. Okay. Ganun na lang. Ganun na lang. Yeah. Yes. Anytime, anyone, anyhow. Halika manood at sumigaw. Anyone